Magkano ang sahod ng mga politiko? Mga vlogger, social media personality, anak ni Pacquiao, Diwata at iba pa. Tatakbo sa halalan? Malaki nga ba ang sahod ng mga government officials? Oktubre 1 hanggang 8 ang itinalagang panahon ng COMELEC para makapag-file ng Certificate of Candidacy ang mga gustong tumakbo para sa 2025 elections. Sa 8 araw, nakita ng madla ang iba't ibang tao na umaasa makakuha ng posisyon sa pamahalaan. Hindi lang mga simpleng tao ang mga lalaban, kundi mga artista at mga kilalang personalidad ay tinatahak na rin ang mundo ng politika. Magkano na nga ba ang sahod ng mga opisyal ng gobyerno? Pagsisilbi sa bayan kaya ang kanilang nais o pang personal na interest? Yan ang ating aalamin. Number 1, President. Salary Grade 33. Ang may pinakamataas sa lahat ng opisyal ay ang Pangulo ng Pilipinas. Ito ay may sahod na 428,994 pesos hanggang 441,863 pesos kada buwan. Sa Salary Grade 33, siya lang ang opisyal na may ganitong level. Maliban pa sa sahod, may mga perks pa tulad ng libreng tirahan sa Malacanang, travel allowance at mga operational funds. Ang tanong, nararapat nga ba talaga ang ganitong kalaking sweldo para sa kanya? Number 2, Vice President, Salary Grade 32. Susunod sa pinakamataas ay ang Vice Presidente na nasa Salary Grade 32. Ang kita niya kada buwan ay 339,921 pesos at aabot sa 390,719 pesos ayon sa bagong allotted budget mula sa Department of Budget and Management. Kasama dito ang iba't ibang allowance tulad ng para sa travel at opisina. Sa totoo lang, minsan tinatanong ng ilan, kailangan ba talagang may ganitong kalaking sahod ang VP lalo na kung minsan ay wala itong executive role? Number 3, Senator, Salary Grade 31. Ang mga senador ay kumikita ng 285,813 hanggang 308,730 pesos bawat buwan na may Salary Grade 31. Malaki ang sahod pero hindi lang yan. May mga dagdag pang allowance at pondo para sa opisina, biyahe at iba pa. Kaya naman minsan, napapatanong ang mga tao, sulit ba ang sahod na ito sa serbisyo nila sa bayan? Ang sahod nila ay mula sa General Appropriations Act o taunang budget na pinapasa ng Kongreso. Kabilang sila mismo sa nag-aproba nito. Number 4, Congressman, House of Representatives, Salary Grade 31. Hindi rin naman pahuhuli ang kongresista na may sahod na 285,813 pesos hanggang 326,681 pesos buwan-buwan. Sila rin ay may allowances para sa travel at district operations. Ang kanilang sahod ay kasamang binabudget sa taunang pondo ng gobyerno. Number 5, Provincial Governors, Salary Grade 30. Sa mga probinsya naman, ang Provincial Governor ang nangunguna sa sahod na 196,000 hanggang 219,000 pesos bawat buwan. Nasa Salary Grade 30, ang kita nila ay kasama sa Annual Internal Revenue Allotment, IRA, na binibigay sa bawat probinsya. Kung malaki ang kita ng probinsya, mas malaki rin ang sahod. Number 6, City Mayors, Salary Grade 30. Ang city mayor ng first-class cities ay sumusweldo ng halos 150,000 pesos bawat buwan. Nasa Salary Grade 30 pero depende rin sa budget ng kanilang lungsod. Sa mga malalaking lungsod tulad ng Maynila o Quezon City, mas mataas din ang sahod dahil mas maraming revenue o kita mula sa buwis ang nakokolekta. Number 7, Municipal Mayors, Salary Grade 29. Ang municipal mayor ay kumikita ng 128,696 pesos kada buwan, nasa Salary Grade 29. Hindi kasing laki ng sahod ng mga city mayors, pero sapat na para sa munisipyo. May pondo rin sila mula sa Internal Revenue Allotment na budget ng gobyerno. Number 8, Councilors, Salary Grade 24 to 27. Ang mga councilors sa mga syudad ay may sahod na nasa pagitan ng 40,000 pesos hanggang 60,000 pesos bawat buwan, depende sa klase ng lungsod o bayan na kanilang pinaglilingkuran. Nasa Salary Grade 24 hanggang 27, ang kita nila ay bahagi ng lokal na budget na nagmumula rin sa Internal Revenue Allotment at local taxes. Number 9, Barangay Chairman, Salary Grade Honorarium. Iba ang sistema ng sahod sa barangay level. Ang barangay chairman ay hindi sumusweldo sa salary grade system, kundi nakakatanggap ng 12,000 pesos hanggang 20,000 pesos honorarium bawat buwan.
Ang pondo nito ay mula sa barangay budget na nire-release ng city o municipal government. Ang mga matataas na opisyal ng gobyerno sa Pilipinas ay nakakatanggap ng iba't ibang bonus at insentibo. Kabilang dito ang 13th month pay na katumbas ng 1/12 ng annual basic salary, mid-year bonus na isang buwan ang sahod, at performance-based bonus PBB na naglalaro mula 10,000 hanggang 50,000. Meron ding representation and transportation allowance para sa opisyal na gastos, cash gift tuwing Pasko, at longevity pay na nagbibigay ng 10% hanggang 20% dagdag sahod para sa tuloy-tuloy na serbisyo. Sa dami ng benepisyong ito, hindi katakatakang marami ang nagnanais tumakbo sa gobyerno. Paano ba binabudget ang sahod ng mga opisyal? Ang sahod ng mga government officials ay parte ng General Appropriations Act, GAA, na taon-taong binabasa at pinapasa ng Kongreso. Dito rin pinapasok ang buwis na binabayaran ng mga mamamayan, kaya kung tutuusin, ang sweldo ng mga opisyal ay galing sa bulsa natin. Pero minsan tanong ng marami, bakit parang ang laki ng mga sahod nila kumpara sa sahod ng karaniwang tao? Isipin mo, halos kalahati ng bansa ang below minimum wage. Pero ang ilan sa mga opisyal natin ay daan-daang libo kada buwan ang kita. May mga allowances pa, kaya kadalasan lumalaki pa ito. Kaya naman may nagsasabi na dapat i-reassess ang sahod, lalo na't ang pondong ito ay galing sa taumbayan. Celebrities sa politika, dahil sa laki ng pasweldo ng taumbayan sa mga nakaupo sa politika, susuriin talaga ang galing at kakayahan ng mga nakaupo. Pero paano kaya kung ang mga artista na walang karanasan sa pamamahala ang papasok sa gobyerno? Makakayanan kaya nila? Sa mga kilalang personalidad na gustong tumahak sa politika, sina Willie Revillame, Jimmy Bondoc at Philip Salvador ay nag-aambisyong maging senador. Isa ito sa pinakakomplikadong posisyon sa pamahalaan at nangangailangan ng malalim na kaalaman sa batas at mga isyong pambansa. Mabigat ang responsibilidad sa Senado at nararapat lamang na handa at kwalipikado ang mga tatakbo. Nariyan din si Aljur Abrenica na naglalayong maging councilor ng Angeles City, Pampanga. Kailangan niyang patunayan ang kakayahan sa pamumuno, higit pa sa kanyang kasikatan sa showbiz. Ganoon din sina Aramina na nais maging councilor sa Pasig City, pati na sina Kai Cortez at Ayon Perez sa Taytay at iba pang bayan. Kailangang ipakita ng mga ito na kaya nilang maglingkod ng tapat at mahusay sa kanilang mga nasasakupan. Balik politika rin si Vilma Santos bilang gobernador ng Batangas, kasama ang anak na si Luis Manzano bilang vice governor. Bagaman kilala siya bilang star for all seasons, malaki ang inaasahan sa kanyang pagbabalik upang masiguradong mahusay na pamamahala ang maipapatupad sa probinsya. Marami rin sa mga nagbabalak na maging councilor tulad nina Aiko Melendez, Marjorie Barreto, Richard Gomez, Marco Gumabao, Erjo Ataide, Michael Pacquiao at Rosmar Tan. Tingin ng marami, ginagawang backup career na lang ng ibang celebrities ang politika, lalo na't hindi rin biro ang laki ng sahod. Pera pa rin ito mula sa mga taxpayer. Ang tanong, alam ba nila kung ano ang pinapasok nila? Habang tumataas ang posisyon, lumalaki rin ang sahod at benepisyo. Pero higit sa sahod, serbisyo at kakayahan dapat ang inuuna. Ang pagiging public servant ay hindi parang simpleng role sa pelikula, tunay na pagsisilbi sa bayan ang kailangan. Kaya dapat isipin nating mabuti kung sinong mga leader ang iboboto natin. Hindi lang basta sikat, dapat sapat. Yan ang mga tanong na dapat nating isaisip. Patuloy nating babantayan ang mga nag-aambisyong pumasok sa politika at kung talagang karapat-dapat ba sila sa sahod at posisyon na ito. Sino sa kanila ang mga karapat-dapat sa posisyon? I-komento mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video. Maraming salamat at God bless.